morning, church. Pwede na po tayong umupo. Maraming salamat sa worship team to lead us in worship. And maraming salamat din po sa tech team natin at sa ating mga marshal, ushers, sa dedication nyo na kahit na umuulan, nandyan po kayo to serve God, no? And palakpakan naman natin ang bawat isa po, no? Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, sa biyaya po ng Panginoon, nandito po ako sa inyong harapan upang ibahagi po ng napakagandang mensahe ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat din po sa ating Pastor Doms, our senior pastors, and sa binigay niya na opportunity, at kay Pastor Alex po na nag-guide sa amin to mentor us. And alam niyo po, wala po kami dito, mamaya si Brother Mel sa mag-preach sa hapon, and ako wala po kami dito sa inyo kung hindi po kami na-mentor nila Pastor Alex and Pastor Doms. And ay ngayon pong umaga, mayroon po talagang may magandang mensahe po sa atin ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, this December po, may magandang message si Lord sa atin. Ayan. Bago pa tayo magtuloy doon, batiin niyo muna yung inyong katabi na Merry Christmas po. Merry Christmas. Ayan. So, ramdam na po natin yung Pasko, no? Ramdam na po natin. Kaya, ayan po, this Christmas po, we are in the series of the gift of Emmanuel, which is God is with us. Each part po ng series po natin ay it reveals a unique phase of God's gift in Jesus Christ, culminating the call to experience His life-changing presence. This series po invites people to consider each unique gift that Christ brings into our lives, which is message. So, culminating in a personal invitation, experience the joy, peace, and light that comes from relationship with Jesus. Ayan po. Bago po tayo magpatuloy po, no, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran namin na nandito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang tunay na mananampalataya, Panginoon, anumang bagyo, anumang ulan, hindi kayang sindakin ang kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil sa oras na ito, Panginoon, nandito ang bawat isa, Panginoon, iningatan mo, pinrotektahan mo, at ginabayan mo. Dalangin po namin, nabigyan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng karunungan, ng pagiging alisto, Panginoon. At gisingin niyo po ang bawat diwa ng bawat isa, Panginoon, upang mas maunawaan ang iyong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa inyong pagmamahal, Panginoon, kung bakit naririto ang bawat isa, Panginoon. At sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay magpapatuloy na maglingkod sa iyo at magpuri. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. In the name of Jesus Christ, Amen, Amen. Ayan. So, tayo po magpatuloy po, no? Alam niyo po, ngayong Pasko, ilan sa inyo may mga inaanak po? May mga inaanak po kayo. Mga ninong, ninang, ayan. Uso na po ngayon yung mga pinapangakuan yung mga inaanak nyo, no? Alam nyo po, sasabihin po natin sa ating inaanak, pupunta ka doon sa bahay, bibigyan ka ng regalo. Pasko pumunta yung bata. Pagdating sa bahay, yung ninong at ninang, biglang nawawala. So, nangyayari po, nangako yung ninang at ninong, pero biglang napako. So, alam niyo rin po, ngayon, uso po ngayon yung salitang pangako. Ayan, salitang pangako. Bakit? Uso po ngayon yung eleksyon. Ayan, magsisipaglabasan po yung mga kandidato, no? Bawat kandidato, may kanya-kanya po yung pangako. Ayan, sasabihin ng isang kandidato, ang bigas, kaya kong gawing 20 kilo. Ayan, wala naman kayo, kilala niyo ba yan? So, lahat po ng pangako, sasabihin naman ng isa, ang gasolina, pabababain ko. No? Ang bilihin, pangakuan naman ng isa, kaya kong pababain yung bilihin sa palengke. So, lahat ng mga matatamis na salita, sasabihin po yan ng mga politiko. Para mapakagat po tayo. No? Kaya nga po, palagi po natin titignan kung ano ba yung sinasabi nila, totoo ba o hindi. Bakit? Maraming mga politiko, magagaling mangako, pero lahat ng pangako, palaging na papako. Ayan. Alam niyo po, sa Korea,
kapag nangako ka, nag-promise ka, no? Kailangan mo po ito pa rin yun. Alam mo, sabi nila po sa Korea, isa sa mga sinasabi po ng mga Koreano, kapag nagyaksok ka, ayan, pag nagyaksok ka, sasabihin sa'yo, dapat mong tuparin yan. Bakit? Mahalaga po yung promise po sa kanila. Mahalaga po sa kanila yon. Bakit? Ganun po sila kadelikado. Dedikado doon sa sinasabi nila. Alam po nila yung sinasabi nila. Kapag sinabi nila na ganitong oras, pupunta sila. Kapag sinabi nila na may pinangako sila doon sa isang susundin nila. Ganun po, kahalaga po yung pangako sa kanila. Kapag hindi mo sinunod yung pangako na sinasabi mo, sasabihin po nila sa'yo, hindi ka mapagkakatiwalaan, wala kang kwenta at magagalit sila sa'yo. Ganun po ang ating mga kapatid ng mga Koreano. Mahalaga po sa mga Koreano ang kanilang pangako. Mga kapatid ng mga Pilipino, bilang isang Kristiyano, pahalagahan din po natin ang ating mga pangako. Amen? Ayan. So, sa mission po, alam nyo po, sa mission, nangako po ang Panginoon na tutuparin niya ang kanyang pangako na magiging matagumpay po yung mission namin sa Davao. Mission po natin sa Davao. Maraming salamat po sa mga prayer nyo, sa support nyo. Naging matagumpay po yung mission natin sa Davao. So, alam nyo po dito, habang po kami ay nasa mission, dito ko po nakita yung pagkilos ng Panginoon. Unang day, hindi niya kami pinabayaan. Nakarating po kami ng safe. Pangalawang day, ganun din. Naging marami kami naabot ng mga kaluluwa. Third day, doon po pinakita sa amin ng Panginoon na hindi niya po kami iniwan. Sa fourth day, doon po pinatunayan ng Panginoon hanggang huling araw ng pagmimisyon natin ay hindi tayo iniwan ng Panginoon. So nakita po natin doon sa pagmimisyon natin ay tapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. Marami po tayong naabot na kaluluwa, marami po tayong nabigyan ng mga medisina at marami po tayong mga tao na lead kay Jesucristo. Alam niyo po, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Bakit? Kasi maging ating mga Muslim na kapatid na abot po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, malaga kay Lord ang pangako niya. Sabi niya nga sa Hebrews, pwede niyo pong, if you have a Bible, pwede niyo pong buksan sa Hebrews 10:23. Mahalaga kay Lord ang pangako niya. He who promise is faithful to complete His promises. So, kung ano po ang pinangako ng Panginoon, Kanya pong tutuparin. Kapag nangako ang Panginoon na pagpapalain ka niya, kapag nangako ang Panginoon na pagpapalain ang trabaho mo, pagpapalain niya. Kapag pinangako ng Panginoon na pagpapalain niya ang business mo, pagpapalain niya. Pag ang Panginoon ang pangako ng pagpapalain niya ang pag-aaral mo, pagpapalain niya. Pag ang Panginoon ay nangako na pagpapalain niya ang kalusugan mo, pagpapalain niya. Pag ang Panginoon pangako na pagpapalain niya ang pamilya mo, pagpapalain niya. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Amen? Kung ano ang pinangako ng Panginoon sa buhay mo, kaya niya itong tuparin. Isa sa pinangako ng Panginoon sa atin, sa Isaiah 7:14, ito yung pinangako sa atin ng Panginoon na tutuparin niya. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. May pangako sa atin ng Panginoon. No? Magdadalang tao ang isang birhen na babae at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Kaya naman sa araw na ito, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay pinamagatan, the promise of Emmanuel. Sabi sa Isaiah po, no? Therefore, chapter 7, verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. The Old Testament po talks about Emmanuel kung saan siya ay ipagbubuntis, no? Ng isang birhen na babae na nakikita natin sa New Testament. Na isulat sa Old Testament. In the New Testament, ito po ay papatunayan ng New Testament na meron po talaga na tapat ng Panginoon sa kanyang pangako na may darating na tagapagligtas natin. Matthew 1:22-23. Now,
All this took place to fulfill what's spoken by the Lord through the prophet. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated with God is with us. Exploring God's promise of a Savior throughout the Old Testament, preparing the word for Jesus, we see how the coming of Jesus fulfilled this promise and called to hope in the New Testament. Sabi ko pa sa inyo kanina po, paulit-ulit po natin sinasabihin na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Bakit? Reaching out out to humanity in love and grace. Inabot tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at kanyang biyaya. So church, what is the promise of Emmanuel? Number 1, it is God's promise of redemption. God wants us to redeem us from our sin. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 15, I will put hostility between you and women, and between your offspring and your offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Because of the serpent, dahil sa serpent, tayo po ay natukso, at tayo po ay nagkasala against kay God. Romans 3:23, for all have sinned. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo po nagkasala. Wala pong perpekto sa atin. Wala pong sasabihin palagi naman ako nagsisimba palagi naman ako pupunta sa simbahan. Hindi. Lahat po tayo nagkasala. Wala pong perpekto sa atin. Nanay ko, tatay ko, kapatid ko, Kristiyano, pero wala pong perpekto sa atin. Lahat din po tayo dumaan po sa pagkakasala. Lahat tayo palyado. Lahat tayo nagkamali. Walang righteous po sa atin. Jesus Christ Himself is the only righteous. So the promise of God is He will give us a child to redeem us. Yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. Because, alam niyo po, yung sin, dahil sa sin, napahiwalay tayo sa Panginoon. Ito ay makikita natin sa kwento ng Book of Genesis, Kung babalikan po natin yung Book of Genesis, kung paano na-tempt sila Adan at Eve, Na-tempt sila, nagkasala sila, at sila po ay napahiwalay sa Panginoon. But again, God promised to redeem us and reconcile us back to Him through His Son, Jesus Christ. Isaiah 9:6, verse 6-7. For a child will be born for us, a son will be given to us. Government will be on His shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. The dominion will be vast, and its prosperity will never end. He will reign on the throne of David and over His kingdom, to establish and sustain it with justice, righteousness from now on and forever. The zeal of the Lord of armies will accomplish this. Because of God's great love sa atin po, tinubos niya tayo sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Alam niyo po, naranasan niyo na rin po ba na kayo po ay nagipit at sa pawn shop po kayo kumapit? Yung tipong kayo po ay nagipit at dahil po kayo ay may ginto, alahas, o may mga material po kayo ng mga bagay, sa pawn shop po kayo ay mas naakit na lumapit. Bakit? Kasi mas may ikikita nyo po doon na may isasanla nyo po yung mga bagay na meron kayo. Kapag sa pawn shop po kayo lumapit, ano yung bagay na valuable sa iyo? Kasi kung hindi valuable yan, hindi tatanggapin po ng pawn shop yan Hindi po tatanggapin yan. Kung ano yung valuable sa iyo, yun yung tatanggapin nila. May value, Yun po yung tatanggapin ng pawn shop. Alam nyo po, tayo po lahat dito. Ano man yung background mo noon, lahat po tayo may value sa Panginoon. Tutubusin niya tayo dahil po tayo ay nagkasala. Dahil po tayo nagkamali. Wala pong pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. Because sin separates us from God, because God's love us so much, ang nais niya ay ibalik tayo sa Kanya. He promised to redeem us back to Him through His Son, Jesus Christ. Do you believe that God redeemed you?
Naniwala ka ba na ikaw po ay tinubos na sa iyong pagkakasala? Are you holding God's promise of redemption through Jesus Christ? Naniniwala ka ba na tinubos ka na sa pamamagitan ni Jesucristo? If Jesus redeemed you, what is your response today? Anong response mo? Kung ikaw po ay tinubos na ng Panginoon, anong response mo? From the false, God's promise as a Redeemer, the promise of Emmanuel is rooted in God's unchanging love and commitment to redeem humanity. Nais po ng Panginoon na maibalik ang nasirang relasyon natin sa Kanya na nagsimula doon sa Garden of Eden. Sabi nga po ni C.S. Lewis, the birth of Jesus Christ is central event in history of the earth. The very thing the whole history has been about. So, tandaan po natin, it's all about Jesus. Kaya ngayon worship natin kanina, sakto-sakto, it's all about Jesus. Tandaan po natin na si Jesus ang nagtubos sa ating mga kasalanan. It's all about Jesus. Si Jesus ang dakilang manunubos. It's all about Jesus. Amen? Amen. So church, what is the promise of Emmanuel? Number 2, it is the fulfillment of the prophetic word. Sabi niya po sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. Alam niyo po, ang book of Isaiah po, ito po ay isinulat noong 740 BC. Ito po ay hindi pa po sinusulat yung New Testament. Hindi pa po nasusulat o hindi pa pinapanganak si Jesus Christ, meron na pong prophecy about kay Jesus Christ. Kung babasahin po natin ang New Testament, no, makikita po natin dito, na dito po natin makikita na totoo po yung sinasabi ng New Testament. Kung may darating na tagapagligtas sa ating lugar, saan naman siya manggagaling o isisilang? Saan po manggagaling? Sabi po sa Bible, Micah 5:2, sinabi ng Panginoon sa Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin. Bilang pinuno ng Israel, ang kanyang ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. This is the prophetic word na may darating tayo na taga-pagligtas. Sa ipagbubuntis ng isang babae na berhen, Maria ang kanyang pangalan at ang kanyang pinagdadalang tao ay ating tagapagligtas na si Jesucristo na tatawaging Emmanuel, na yung ibig sabihin ay God is with us. Ay siya sinilang. Saan po siya sinilang? Sa Bethlehem. Paano na-fulfill ang prophecy about kay Jesus? Hindi pwede po na magbe-base lang po tayo sa Old Testament, no? Kung ano yung prophecy in the Old Testament, dapat po papatunayan in the New Testament. Ito'y papatunayan po in the New Testament. No, nakita po natin the prophecy about the Jesus in Isaiah, Micah. Dito po pinatunayan sa Matthew 1 verse 22 to 23. Now, all this took place to fulfill what's spoken by the Lord through the prophet. See, the virgin will be pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which means translated, God is with us. Sinabi po ba sa book of Isaiah na darating ang tagapagligtas natin? Amen? Pero sinabi rin sa Matthew na meron po tayo tagapagligtas. Pinatunayan sa book of Matthew na meron po at totoo po at tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na meron pong tagapagligtas na darating sa atin. Kung ano ang pangako, kung ano ang mga prophetic word ni Lord sa Old Testament, ay nangyari at naganap na po sa New Testament. Kaya po mahalaga na basahin natin yung ating mga Biblia, no? Huwag po tayong matakot humingi ng tulong at gabay sa ating mga mentor, sa ating mga leaders, ate, kuya, upang mas maunawaan po natin yung book of the Bible, no? Maunawaan natin kung bakit pa nangyari, kung bakit may tagapagligtas, kung bakit may sinasabi si Isaiah na may darating na tagapagligtas. Para mas maunawaan natin yung word ni Lord, maghingi po tayo ng tulong sa ating mga pastor, mentors, ate, kuya, at ating mga leaders. Alam niyo po, I'm blessed na nakasama po ako sa mission. Sa biyaya lang po talaga ng Panginoon. And hindi ko po talaga na ma-expect na makasama rin po ako sa mission. And
Nakita ko yung mga taong may needs po talaga. May needs po sa physical and spiritual. Praise God po sa buhay ng ating mission team, no? Palakpan natin yung mission team natin na sobrang galing po talaga nila. Sobrang dedicated po talaga sila pagdating sa mission. Maraming salamat din po kasi naging parte po kayo ng pagmi-mission natin. And sa pangunguna rin po nila Tito Rolly and Pastor Doms, nagpapasalamat po ako sa buhay nila kasi si Tito Rolly po sobrang committed po talaga sa kanyang mission field, no? And alam niyo po, ang prophecy niya, si Tito Rolly, may prophecy siya sa kanyang mga anak na magpapatuloy kung ano po ang nasimulan nila ni Tita Ellen. Ang prophecy nila is ang kanilang mga anak is makakapture yung vision na meron sila. Yan yung Grabador family. Yan. Okay na yung Grabador family. Kung nanonood kayo online, we are blessed po sa buhay nyo. And kung papaano po, ayan po. Kung papaano nagmi-mission, kung papaano yung dedication nila Tita Ellen and Tito Rolly, ganun din po ka-dedicate yung mga anak nila. Doc EJ, Doc Jazz, Doc Earl, Doc CJ, kahit na hindi po siya nakasama ngayon, pero kung di po punta si Doc CJ, is sobrang galing po talaga. Sobrang gagaling nila, sobrang dedicated po talaga nila. Kung ano yung time na bata pa po sila, may prophecy na po talaga sa kanila na sila po ang magpapatuloy. Kaya nga po, nung nakita ko po sila ngayon, sobrang blessed ko na masaksihan yon. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, natupad yung prophecy na noon sa buhay nila at naging ngayon, nakita po natin, naging mission goers na po sila. Ayan. Ganon din po sa Old Testament po, no? The prophecy about Messiah's birth were given centuries prior, showing God's faithfulness to fulfill His word. No? Nakita po natin yan. Sabi nga ni Charles Spurgeon, in Christ, God has brought to fulfillment all His promises. So yan po, no? In Christ, God has brought fulfillment all His promises dahil kay Jesus natupad ang lahat ng pangako. Do you believe in the prophecy? Naniniwala ka ba sa prophecy? Do you believe that Jesus is the fulfillment of the prophecy? What the prophetic message God has for you today? Ano yung mga prophetic word ni Lord na iyong pinanghawakan sa araw na ito? Do you hold the prophetic word ni Lord sa buhay mo? Si Jesus ang siyang patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya tandaan natin to mga kapatid, si Jesus ang siyang patunay na tapat ang kanyang pangako dahil si Jesus ang katuparan sa lahat ng pangako in the Old Testament. Amen? So church, what is the promise of Emmanuel? Ano po ba yung promise of Emmanuel? Number 3, it is Jesus the promise for all people. Sabi sa word ni Lord sa Luke chapter 2 verse 30 to 32, for my eyes have seen your salvation. You have prepared it in the presence of all people, a light for all revelation to Gentiles and glory to your people. Sabi po sa Galatians 3:28 din, there is the Jew or Greek, slave or free, male or female, since you are all one in Christ Jesus. Ito'y tinutukoy sa lahat ng tao. Ano man ang lahi mo, Amerikano, Aprikano, Koreano, Pilipino, ano man ang estado mo sa buhay mo, mahirap, mayaman, o may kayaman, ano man ang paniniwala mo, naniniwala ka sa pamanina, naniniwala ka sa revolta, naniniwala ka sa Big Bang Theory, ano man ang nakaraan mo, pangit man nakaraan mo, naging makasalanan ka man, naging pushin, naging adik, mamamatay tao, babae, mababa ang lipad, si Jesus ay para sa lahat ng tao. Amen? Hindi niya tinignan kung ano ang lahi mo. Hindi niya tinignan kung anong estado mo sa buhay mo. Hindi niya tinignan ang paniniwala mo. Hindi niya tinignan kung ano ang nakaraan mo. Si Jesus ay para sa lahat ng tao. Dumating sa ating lahat bilang isang natupad na pangako. Ang buong mundo ay nagkasala. Ang buong mundo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sabi sa John 3:16,
For God so loved the world, He gave His one and only Son. So whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Dahil mahal tayo ng Panginoon, si Jesus ay para sa lahat ng tao. Binigay ng Diyos ang kanyang anak para iligtas tayo. The coming of Jesus was for all people, breaking cultural differences, racial and social barriers. Alam niyo po sa Wi-Fi, no? Lahat po tayo naka-experience na po ng Wi-Fi, no? Lahat po tayo naka-experience. So, saan man tayo pumunta ka ng SM, may Wi-Fi. Pumunta ka ng mall, may Wi-Fi. Pumunta ka ng hotel, may Wi-Fi. Pumunta ka ng subway, may Wi-Fi. Sa Korea, may subway. Meron pong Wi-Fi doon. And doon sa bus station, may Wi-Fi. Doon sa bahay ng kaklase mo, may Wi-Fi. No? Lahat merong Wi-Fi. Ang Wi-Fi po, hindi niya po sinabi na, oy, mahirap ka, iba ang lahi mo, iba ang nakaraan mo, iba ang paniniwala mo, hindi kita pakukunikin. Hindi sinabi ng Wi-Fi yun eh. Alam mo, ang kailangan lang natin is mag-connect tayo sa Wi-Fi. Kinakailangan lang natin kumonek, no? Gaya ni Jesus, no? Si Jesus ay para sa lahat ng tao. Dumating para sa lahat, regalo para sa lahat. Amen? Kailangan lang din natin kilalanin at tanggapin si Jesus na tagapagligtas natin para makakonect tayo sa Kanya. Church, listen. If you want to connect to God, you need Jesus. Kailangan mo si Jesus. No? If you don't have assurance of salvation today, kailangan mong kumonek kay Jesus. Gusto mo magkaroon ng assurance of salvation, kailangan mong kumonek kay Jesus. Sabi niya sa Romans 10:9-10, kung ihayag natin sa ating bibig na si Jesus ay Diyos at tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pangako sa atin ng Panginoon. Kung ikaw po kapatid, nasa online ka o nasa face-to-face ka, nangangako ang Panginoon na magkakaroon ka ng relationship sa Kanya at tutubusin ka niya. Isa sa mga pinangako sa atin ng Panginoon, ililigtas ka niya. Kung tayo po ay naniwala at nanampalataya kay Jesus, tayo po ay maliligtas. At kung ang mga kapatid po natin dito sa online at sa face-to-face at wala pang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan at wala kang kasiguraduhan kung saan ka mapupunta. Kapatid, itong pagkakataon na ito, hindi aksidente kung bakit naparito ka. Hindi aksidente kung bakit inibitahan ka ng kaibigan mo. Hindi aksidente kung bakit nagkasama-sama tayo. Magiging harsh na ako. Kung mamatay ka ngayon, saan ka mapupunta? That is the reality. Church, if you want to connect to God, kailangan po natin i-surrender yung buhay natin sa Kanya. Kailangan natin isuko yung buhay natin sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, pikit niyo yung mga mata mo. Ask God, Lord, tunay ba talaga na may relasyon ako sa'yo? Tunay ba talaga na may sigurado ako na pupunta ako sa kalangitan kapag ako'y namatay na? Lord, ask yourself kung tunay ba talaga na may relasyon tayo sa Panginoon. Sabi niya nga po sa kanyang salita, kung tayo po ay maniniwala at mananampalataya kay Jesus, tayo po ay maliligtas. Sa lahat ng hindi pa nakakatiyak sa kanyang kaligtasan, inaanyayahan ko na ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Pagpapakita ng pagsuko at pagtanggap kay Hesukristo. Ikaw man ay sa online at hindi pa nakakatiyak sa inyong kaligtasan, inaanyayahan kita na ilagay yung iyong kamay sa iyong puso upang pagpapakita ng pagpapasok kay Hesukristo ng iyong Diyos at tagapagligtas. Sa lahat ng naglagay ng kanyang kamay sa kanyang puso, maaari niyo po akong sabayan sa aking panalangin. Panginoon, ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba. Ako po'y tinatanggap kita, Jesus, na aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon,
Dahil sa iyo, Panginoon, ako'y maniniwala, mananampalataya na ikaw ang Diyos, ang siyang nagtubos at nagtupad ng mga pangako ng Panginoon sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba at nagkakaroon ng kasiguraduhan sa aking pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. In the name of Jesus Christ, Amen. Sa lahat po, palakpan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng sumabay sa panalangin. Sabi po sa word ni Lord sa John 1:12, Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Dahil po kayo ay naniwala, nanampalataya kay Jesucristo na iyong Diyos at tagapagligtas, kayo po ay anak na ng Panginoon. You are no longer a child of the devil, but a child of God. Amen. Sabi po ni Billy Graham, Jesus was born not only to bring peace to the Jewish nation, but to reveal the love of God to all humanity. No? Tandaan po natin, si Jesus ay para sa lahat ng tao. Hindi niya tinignan kung ano yung nakaraan mo, hindi niya tinignan kung ano yung mga bagay na pagkakamali mo. Dahil si Jesus ay mahal ka niya at mahal niya tayong lahat. If Jesus is for all people, what is your response? If Jesus chose you, are you willing to do His will? Kung si Jesus ay para sa lahat, handa ka ba sundin ang kalooban niya? If Jesus is for you, who can be against you, kapatid? Di ba? Ngayon, mga kapatid, nalaman natin ang mahalagang katotohanan na ito. Muli, what is the promise of Emmanuel? Number 1, it's God's promise of redemption. Si Jesus ang dakilang manunubos, si Jesus ang siyang nagtubos sa atin, si Jesus lang ang siyang manunubos at nagtubos sa ating mga kasalanan. Number 2, what is the promise of Emmanuel? It is the fulfillment of the prophetic word. Kung ano ang pinangako ng Panginoon, tapat siya sa kanyang pangako na may darating na tagapagligtas at si Jesus ang siyang darating at si Jesus ang siyang katuparan sa lahat ng pangako ng Panginoon sa atin. What is the promise of Emmanuel? Number 3, it is Jesus, the promise for all people. Si Jesus, siya po ay para sa lahat ng tao. Hindi niya tinignan kung ano ang mga kung anong estado ng buhay mo, kung anong lahi mo, saan ka nang galing. Dahil si Jesus ay para sa lahat ng tao. Inaanyayahan ko po ang worship team to lead us in a ministering song. When we sing this song, church, let's worship God in spirit and truth. Ipakita natin na, Lord, natanggap namin ang iyong pangako. Church, let us stand to worship God. Church, embrace the hope of God's promises and recognize Jesus as the fulfillment of all our deepest needs. Kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at ang isang kamay po ay ilagay natin sa ating puso. Pagpapakita ng pagtanggap ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Lord, we thank you, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka sa iyong pangako. Lord, tinubos mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Wala po kaming kakayanan upang tubusin ang aming sarili
sa kasalanan na aming nagawa. Panginoong Hesus, maraming salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, lahat ng pangako ng Diyos ay natupad. Tunay nga, Panginoon, na anuman ang iyong sabihin, anuman yung mga prophecy mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, hindi ko kilala ang bawat isa na nandito, Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga needs nila, Panginoon. Lord, may iba dyan, Panginoon, na pagpapalain mo ang kanilang mga negosyo. Pagpapalain mo ang kanilang pag-aaral. Pagpapalain mo ang kanilang pagtatrabaho. Pagpapalain mo ang kanilang mga kalusugan. Pagpapalain mo, Panginoon, ang kanilang pamilya. Lord Jesus, tapat ka sa iyong pangako. Kaya, Panginoon, kung ano man ang iyong pinangako sa bawat isa, Panginoon, malugod po kami, mag-aantay at kakapit sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami tinignan ang aming mga nakaraan, anuman yung mga aming pinagdaanan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po, Jesus, ay para sa lahat ng tao. We thank you, Lord Jesus, sa katotohanan ito na aming babaunin sa aming paglabas sa simbahang ito. Dalangin po namin, anuman ang aming natutunan sa katotohanan na inyong binigay sa amin, tulungan niyo po kami na dalhin at baunin sa aming pamumuhay. We thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon.